sobra sila makakarelate dyan. Paano sila disiplinahin ng nanay nila sa bahay, paano sila itrato sa school ng mga teacher, at kung ano-ano pa mga pangyayari, lalong-lalo na kapag kasama nila yung kanilang mga kaibigan. Halos doon umiikot yung mga kwento. Kung mahilig kang magsulat ng kwentong pambata o nais mong matutong gumawa ng mga kwentong tunay na tumatatak sa isipan ng mga bata, para sa iyo ang bidyong ito. Ngayon ay pag-usapan natin ang isang mahalagang tanong. Kailan mo nga ba masasabing epektibo ang iyong ginawang kwentong pambata? Marami ang nag-iisip na sapat na ang maganda ang kwento o maraming aral. Pero ang totoo, may mas mahalagang sukatan kaysa rito. Una, kapag natapos itong basahin ng bata ng may interes. Kung ang bata ay sabik malaman ang susunod na mangyayari, ibig sabihin ay nakuha ng kwento ang kanyang atensyon. Hindi niya ito binabasa dahil kailangan, kundi dahil gusto niyang malaman ang wakas. Sa page ni Tito Paul, bakit gusto mo yon? May natutunan ka sa cellphone, tungkol sa paggamit ng cellphone. Very good. Paano na naman sa tuldok? Ang ganda ng tulog, sir. Okay. Pagkakamali. Ba't ka umiyak? Dahil sa amin to, sir. Ha? Sa kwento. Ba yan? Tuldok. O nga. Ikalawa, kapag naiintindihan niya ang mensahe nang hindi mo ito kailangang ipaliwanag. Ang pinakamagandang aral ay hindi ipinipilit. Kusang natutuklasan ito ng bata habang sinusundan niya ang paglalakbay ng mga tauhan. Tsaka po yung mga bata po, nagmamadali po sila lumaki. Nagmamadaling lumaki yung bata. Okay. Ayun po, may nakita po silang copy yan. Tapos po, maliit lang po siya. Tapos po, nagtanong po sila. Di ba po, sabi po ni Lyra, di ba po masama po sa bata ang kape? Masama ba? Okay, sige. May nagsabi po na na hindi daw po yung ordinaryong kape. Okay. Ano daw po yun? Para kung May magic yung kape. humiling Huwag humiling na walang pasok. kasi po kawawa po yung isa sa lahat po. Ayun. Ang ikatlo, kapag naalala niya ang mga tauhan at mga pangyayari. Minsan kasi makalipas ang ilang araw, masasabi ng bata na naalala mo pa ba si ganito? Naalala mo po ba si ganyan? Once na nangyari ito, at kapag nangyari yon, ibig sabihin ay nabuhay ang iyong mga tauhan sa kanyang imahinasyon. Ano? Gusto mo nang walang pasok lagi? Nung nabasa mo yung sana walang pasok bukas. Nakakaawa. Ayun, nakakaawa daw. Gusto mo pang walang pasok lagi? Hihilingin mo pang mawala ng pasok. Ayaw mo na. Drawing naman. Marcos, anong balita sa'yo? Ano yan? Facebook. Yan. Nagpe-Facebook ka ba? Gusto mo lagi nagpe-Facebook, nagse-cellphone? Hindi lagi. Minsan lang. Maganda ng kwento. Maganda ang kwento. Okay. Ang ikaapat, kapag gusto niyang basahin muli ang kwento. Ang mga batang paulit-ulit na bumabalik sa isang kwento ay nagpapakita na may damdaming na idulot ang iyong isinulat. Hindi lamang nila ito nabasa, naranasan nila ito. Pag natapos na kayo, pwede nyo, ako naman dyan, palit naman kayo. Pwede naman kayo magpalit. Uulitin, Kuya Arem. Uulitin mo, yan uli babasahin mo. Ikaw bahala. Sige. Uulitin daw ni Arem.
Walang hindi busy, oh. Yan. Pag vacant time. Ha? Paiyak ka na? Ano ba yan? Okay. O, bakit paiyak na? Ha? Hindi po pala yung chinelas po yung isang gumagalaw yun. Ano niya po pala. Yung chinelas po yung nagtuturo po sa kanya na lesson po para magkaroon po ng maayos na buhay. Okay. Ay, yung paalala. O, ano, Jayden? Ano nang... Lagi nagsisimba? Babasa mo. O, ano yung una? O, anong masasabi? Para daw yung ano? Yung racket, mahiwagang racket, bakit maporma? Ano sir, nawala mo yung nakuha niya yung sir, di na siya nag-practice. Tapos yung nawala yung sir, yung ninakong nakaklase niya. Oo. Sinabi ng coach niya na hindi sa raketa yung Oo. yung hindi sa mga, hindi sa dalim mo. Sa galing mismo. Yun, totoo yan nangyari. Ganon. Nakaka-relate. Nakaka-relate ka, Shantea. Oh. Oh, maganda. Maganda ba? Oh. Diary ni Tito Paul at Mace. Ito, si Kiyo, yun yung aking pamangkin. Biyak, kakatuwa naman. Oh. Sana walang pasok. Relate din kayo. Oh, relate. Yun. Si Aiki. Ano kuya Aiki, okay? Sulit. Ano ba yan? Ang kapeng mainit. Okay, oo nga. Kakalungkot yung panghuli sir. Ang ikalima, kapag naisa sa buhay na nila ito or naisa sa buhay nila ang natutunan. Mas magalang na sila, mas matulungin, mas maunawin, mas matapang gumawa ng tama. Kapag ang kwento ay nakapagpapabago ng kilos at pag-uugali, doon mo masasabing tunay itong naging epektibo. Ang mahiwagang raketa. Chinelas, sir. Chinelas. Piano. Mahiwagang piano. Kamay na maraming oras ang maraming kamay. Ano maraming kuto? Ang kuto. Ang mainit na kape, yun ang paborito. Ikaw, Fritz. Ha? Ang chinelas. Nakakaiyak ang chinelas. Naiyak ka. Naiyak nga, oh. Ganda ng chinelas. Oh, maganda ang chinelas. Makatalo yung moto. Oo. 22. 22 stories. Okay. Ano? Tuldok. Okay. Magtatanong. Anong tatanong? Sige. Bakit ko po magsulat po ng mga kwento? Kasi kaya ko nagustuhan na magsulat ng kwento kasi yan ay para maging aral sa mga bata, para may matutunan. At saka lahat ng kwentong ito ay nangyari dito sa school na to. Ng magulang, kapi ng magulang. Ayun. Tingnan nyo, lahat ng mga tauhan dyan, mukha ko ang nakalagay. Yes. Halos lahat. Matanda. Ang ika-anim, kapag nagtanong ang bata, hindi masamang maraming tanong. Sa katunayan, ito ang isa sa pinakamagandang palatandaan. Ibig sabihin, nagising ang kanyang pag-iisip, pagkamalikhain, at pagnanais na matuto pa. Si Rick, ano binabasa ni Rick? Oras ang maraming kamay. Ano, Andrea? Okay ang kuto? Nanay ko yan, yung nasa unahan. Ako yung bata dyan. Ha? Naglalaro po sa labas. Yung Sabado po, ginagawa sa amin ni mama. Ginagawa ni mama mo na nag-aalis ng kuto? Ang ikapito, kapag naging inspirasyon ito upang lumikha. May mga bata kasi na pagkatapos magbasa ay gustong gumuhit, gustong magsulat o gumawa ng sarili nilang kwento. Kapag ang iyong kwento ay naging simula ng panibagong paglikha, malaking tagumpay na yon bilang isang manunulat. Yun. Kung pwede daw po gawin yan. Sir,
Pag idodrawing nyo. So, gagawa ng mismo po yan. Pwede. Ayos. Lilima. Ano paborito sa lima? Yung yung bola. Yung bola. Ano At ang pangwakas, bilang pagtatapos, tandaan natin ito. Ang epektibong kwentong pambata ay hindi lamang binabasa. Ito ay nararamdaman, naaalala at naisa sa buhay. Hindi nasusukat ang ganda ng kwento sa dami ng pahina o sa haba ng aral. Nasusukat ito sa kung paano nito nababago ang puso, isip at imahinasyon ng batang bumabasa. Ako ni... Ewan ko kung sino kamukha ko dyan. O, yan. Bakit naiyak si Kiray? Ba't ka naiiyak? Sige, sagot. Kiray. Bakit tayo naiyak? Sabi. Nakakalungkot yung story. Ikaw, Brian, hindi ka naiyak? Hindi. Ikaw, Kiray, ba't naiiyak? Nakaka-relate ka. Oo nga, naiiyak na nga si Kiray. Maiiyak ito si Kiray eh. Ano daw? Naikwento ko na yan sa inyo dati. Ikaw, Ate Princess, naiyak ka? Naiyak si Princess nga. Naiyak. Tingnan ko ang mukha ni Princess kung naiyak nga. Nakaka-relate. Yun. Naiyak pala si Princess. Nakakadalwa na. Lahat ng grade level dito sa Talon Elementary School ay pagbabasahin ko niyan every vacant nila. Bagamat nagkakagulo ang mga bata, hindi dahil sa sila'y malikot, kundi nag-aagawan sila doon sa mga storyng kanilang babasahin. So okay lang yung ganyang setup. Yung mga ganyang bagay, hindi natin kailangan saway ng bata. Yan ay normal. Kasi gusto nilang makuha yung kwentong gusto nilang basahin. Yan ang grade 6. Sa aking grade 6, naiyak. Naiyak si Kiero. Nakakaiyak kayo nangarap sa Pagka kasi nagbabasa ka, napapaiyak kasi ano po parang ikaw po yung Ikaw yung nando sa kwento. Ayun. Sinikulo ko na dito sa mga Ha? Kaya pala umiyak si Nicolo kasi Kaya si Nicolo hanggang ngayon, diba si Nicolo? Ayun, ano nasabihan niya na po yung next ka naman ako. Ayun, si Nicolo, hindi na nawala yung iyak. Nakaiyak ka na rin. Paiyak na. Wala na. Si Princess paiyak. Sobrang tinamaan doon sa anggurong tamad. Ha? Si Princess putik na umiyak sa Tuldok. Si Kier, hindi naman nang iyak,